Isang mabuting at magandang araw po sa ating lahat. Muli po bumabati po ako sa inyo mga kapatid at sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sa ating pong mga kababayan na naghahanap buhay, alang-alang sa kanilang pamilya, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli po, bago tayo magumpisa dito po sa pakikinggan po natin kay Sir Mike Ave Opinion, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting programa. Ito po, atin po siyang pakinggan. Patungkol po ito kay Senador Marcoleta. Para ibaba ang ating bayarin sa elektrisidad. Pero hindi daw nangyayari ito dahil pinipigilan nung daw kanyang mga kalaban kung sino. Pakinggan niyo itong kanyang paliwanag. Ang tanong nga, kaya ba niya ngayon na magawa ito? May patupad ito? Tingnan natin kung ating maririnig itong kanya sinasabi tungkol dito. Kasi mahalaga po yan. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag yung tama ang aking gustong gawin, napakaraming lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan? Tandaan po rin nyo, 24 years ago, in 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra por letra nakasulat po, sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayaw nyo na sumagot? Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaliktaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singid ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asya. Bakit po? Yung mga binoto niyong senador, hindi naman binabantayan yung pagpapatupad ng batas. Ayan, okay. So, sino ba? patikim lang po yan. Sa akin naman po ay sa sinasabi ni Senador Marcoleta, ako duda rin dyan na kanyang maipatutupad yan para po sa aking pananaw. Kasi po ay grabe po yan kung yan ang maipatutupad ni Senador Marcoleta, na ayon doon sa aking narinig ay yung kumukonsumo ng 2,000 pababa ay hindi na dapat pagbayarin. Ewan lang po natin kung yan po ay kanyang maipatutupad. Pero sa bagay kasi noong nangarap yung ating Pangulo na 20 pesos na bigas, yung pangarap niya na isagawa naman niya ewan ko lang po itong si Senador Marcoleta kung yung kanyang pangako na yun ay kanyang maisagawa po na mapababa itong kuryente. Ni Duterte, bakit ngayon lang binabanggit ni Marcoleta na identify na hindi siya kaalyado ng Marcos administration? Nakita nyo? Yan ay kanyang tinalakay before election. Pero ngayon, pinaparinig ko sa inyo doon sa kanyang speech sa Malabon kasi tapos ng eleksyon, siya ay senador na. Ngayon, kanya bang magagawa? May magagawa ba siya ngayong senador na ipatupad yung batas? Hindi naman trabaho ng Senado magpatupad ng batas. Ang trabaho ng Senado, ipatawag ang Executive Department. Tanungin, bakit hindi na ipatutupad ang batas? Ganon pa man, Senator-elect Marcoleta, ay gawin mo ang trabaho mo. Imbestigahan mo yung taga-Executive Department noon at ngayon. Bakit hindi na ipapatupad ang batas? Sino bang ayaw ng ibaba ang bayarin sa elektrisidad? Totoo yan na tayo ang merong pinakamataas yata sa buong mundo. Residential at commercial, grabe ang binabayaran natin monthly. So yan ang sinabi mo, ilaban mo.
Noon sinisisi mo ang mga kasamaan mo, hinaharang ka, ngayon nandiyan ka na sa Senado, abay di ilaban mo. Yan ang isa sa aming aabangan sa iyo. Senator-elect Rodante Marcoleta. Ayan, ha? Nung araw, hindi mo ginawa. Tagal na pala ng batas, 24 years na, sabi mo bakit hindi mo yan pinaglaban? Ngayon, ikaw ay nandyan na sa mataas na kapulungan, aabangan namin yan. At ng mga consumer na Pilipino sa buong bansa, hindi lang dito sa Metro Manila, Senator-elect Marcoleta. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, ito pag-usapan natin. Ako, hindi ko rin maintindihan kung saan hinuhugot nila Grabe ang mga pakulo ng mga Duterte. Bago natin ituloy po yan, yung pagmahal kasi ng kuryente natin, kagagawan din naman ng mga naguyong mga Pilipino noong araw. Kasi nga po, gaya po noong araw na ipinatayo ng ating dating Pangulong Marcos, yung nuclear power plant, di sana mas maunlad ang ating bansa. Kaso na-politika lang talaga yung nuclear power plant. Kasi yun pong pagkakagawa ng nuclear power plant dyan sa Bataan, antibay po ng pagkakagawa niyan kaysa doon sa mga ibang nuclear plant sa US po yata, yung kung di ako nagkakamali, na 50 years na ay tumatakbo pa itong nuclear power plant na yun, at pagkatapos nag-renew pa. Kundi po ako nagkakamali, mga 25 years pa yung pagkaka-renew pa ng doon sa nuclear power plant. Kaya kasalanan din naman ng mga Pilipino nagpaguyo doon sa dating Pangulong Cory, po. Pero kung natuloy lang po sana yun, di sana hindi ganyang kabigat yung binabayaran po natin sa kuryente. Po, tuloy natin. Supporters, followers na uuwi na si Digong. Kinumpirma raw ni Hanidet ang common law wife ni Digong na uuwi na. Isa nila hinugot yun. Wala namang jurisdiction ng Philippine government na umuwi yan, na pauwiin niya. Wala naman sinabi ang ICC na papauwiin niya dahil nanalong mayor. Matagal ko na sinasabi at alam ito ng mga magaling na abogado. Hindi papauwiin siya dahil siya nanalong mayor. Kaya siya nakakulong. May complainant na Pilipino, mayroong kaso, may mga ebidensya laban sa kanya, kaya nga itatrial siya. Kung ganyan ang magiging policy ng International Court na kapag ka nahalalang isa sa akusado, papauwiin nila. Para saan yung International Court? Huwag niyong kalimutan, ang ICC ay kumakatawaan sa maraming mga bansa na kanilang mga membro. Dati ang Pilipinas ay member dyan. So hindi sila basta-basta mag-decide na sila'y paapekto sa local politics or sa politika ng isang akusado kung taga saan man yan, Pilipino man o hindi. Kasi kung ganyan ang pagbabasihan ng ICC na magpalaya, magpakawala ng mga politiko na kailang iniimbestigahan dahil may kaso, lilitisin dahil may kaso, dahil sa ito ay merong impluensya sa isang bansang pinanggalingan, anong klaseng justice yan? Anong klaseng korte yan? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit, di ba? So again, ako'y nagtatanong lang, huwag kayong magalit ng mga DDS na yung iba dyan saradong isip. Anong basihan para makauwi si Duterte? Aber, paliwanag nga ninyo. Anong pinanghuhugutan nyo na si Duterte iuuwi na? Ang daming video nilalabas na si Duterte sakay na ng aeroplano, nag-iimpake na, papauwi na, darating na. Ano yun? Saan galing yun? Meron bang release order? Marami pong napapaniwala po nun, po mga kababayan, na ang ating dating Pangulong Duterte ay uuwi na dito sa ating bansa. Nakapost pa nga po yun, makikita nyo sa Facebook at dito sa sa YouTube, po. Sabi nga po ni Sir Mike, malabo pa yun sa sabaw ng pusit dahil wala namang jurisdiction ng Pilipinas, ang ICC sa Pilipinas, po. Wala silang pakialam kung nanalo man si dating Pangulong Duterte diyan sa Davao bilang mayor, po. Tuloy natin. Pero ang ICC, meron bang dokumento yung ICC?
O naniwala kayo doon sa kanyang abogado na parang Pilipinong politiko ang dating? Nakikisawsaw sa politika rito samantalang ang trabaho niya, idepensa si Duterte sa crime against humanity. Pero nakikisawsaw sa politika at kung ano yung galaw ng politika rito, yan ang statement ng international lawyer nila. Ano yun? Doon kayo naniniwala? Legal silang magpetisyon pero subject for approval. Legal silang magmotion subject for approval ng mga ICC judges yun. Hindi ibig sabihin, inisip nilang uuwi na, nag-motion sila o nag-petition sila, wala pa nga ganon, ay approve na. Aba hindi. Parang isang simpleng invitation sa kaibigan, o pare, mare, birthday ko next week, punta ka. Kung may time ka. Hindi ibig sabihin yun, nag-imbita ka, darating na yung inibitahan mo. Dahil magbi-birthday ka, mag-aabala yung inibitahan mo. Hindi ganon yun. Ganon din sa korte. Sa pantaha mo, plano mo, na mag-motion, mag-petition, o mag-request, lahat yun subject for approval. Hindi yun automatic approval. Ay, ang problema nagkakaroon kayo ng conclusion, lalaya na, lalabas na. Nasaan ang dokumento, aber? Nasaan ang court order? Nasaan ang desisyon na siya'y pinapalaya? Ala naman Huwag niyong dinlangin ng mga tao, nagugutom na nga yung followers niyo. Gamit na nga sila. Binubutol pa niyo. Please like and share. Yan po yung ating pong narinig dito po sa kay Sir Mike Abe opinion, ano po. At tama naman po siya, ano po, na talagang wala namang batayan na pinapaasa lang yung kanilang mga supporters. Naniniwala naman po yung iba, umaasa sa ganun na ano po mga kabayan, kayo na po ang bahalang mag-assess at sana po nagustuhan po ninyo itong ating munting programa. Ano po ba inyong masasabi patungkol po dito sa kay Senadora Marcoleta at dito po sa kaya dating Pangulong Duterte na sinasabing uwi na raw. Ayan, magbibigay na lang po kayo ng inyong opinion mga kababayan. At muli po, salamat sa inyo pong panonood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi sa araw-araw na lumilipas sa ating buhay, huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.